Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay October 10, 2025. O, sale sa sa Shopee ngayon. 10-10. Ayan. So, laglag yung index natin, mahina at lumabas pa ulit yung foreigners ulit, oh. So, negative 1.01 billion net foreign sale. So, buti na lang hindi ganun kalaki yung impact dito sa market. Negative 0.32% lang siya. Pero anyway, parang pa-double bottom ulit tayo sa 5,900 and then nag-close tayo ng 6,037.79. Ayan. So, ingat po diyan sa bandang Davao. Ayan, malakas yung yung lindol. So, Cebu, and then napunta ng Davao. So, doon daw sa Ring of Fire madalas mangyari. Ayan, so ingat na lang po. Maraming gumawa na building na nakita tayo dun sa mga pictures. Okay, so balik tayo dito. So 6,037.79 nga po yung close. So ibig sabihin, marami sa mga blue chips hindi pa rin gumagalaw. So mix na yung galaw natin dito sa mining. So profit taking yung iba, itong kalahati natin, si LC, si APX, at saka si RCI. Pero itong si Webmark at saka si AT umakyat yung kanilang mga price action. So aggressive to. Ito naman, upward and then aggressive downward naman yung ibang stocks natin. So sa global market, yung US market, nag-drop sila kagabi, no? So ngayon yung futures, parang sideways lang siya. And then sa European stocks, laglag din, and Asian stocks, laglag din po. Ayan, so sumabay na tayo sa galaw na global markets. Crypto, hindi ganun kalaki naman yung drop pero nasa 121K pa rin si Bitcoin natin. Buti pa sa Bitcoin, medyo stable siya dun sa bandang 120K. Okay? So ito po yung mga pag-usapan natin for today. Next week, baka sa web pa rin yung pag-usapan natin kasi meron siyang lumabas na balita kanina. So nagtataka ako, di ba kapon ang usapan natin, lumabas si Araneta sa kanya. So 2 pesos yung alam ko na benta niya ng kanyang shares. So nag-dispose ng mga shares niya dito. And then yung bumili sa kanya is nasa 2 pesos lang. At yung price niya noon during that time is 4 or 5 pesos. So nag-drop siya ng 20%. Pero ngayon, nagbago yung istorya natin. So si Web, meron siyang bounce na 10.34%. So negative 5.48 million net foreign sell. Pero meron siyang balita na meron daw siyang backdoor listing. So yun yung speculation sa kanya. Kaya po siya nag-up ng more than 10%. Okay? So ibang mining stocks na humabol, Mark Ventures, nag-up siya ng 9.52% and net foreign sale ng 17.25K. Tapos si Atlas 80, meron siyang up move na 7.84%. So malakas din yung up niya. And meron siyang 165.56K net foreign buy. Tapos yung mga bumagsak, si Lipanto, profit taking na siguro, negative 7.04%. APX, negative 4 point, nag-up down pa to eh. Negative 4.77%. Pero net foreign buy pa rin siya, no? 17.19 million. Net foreign buy, and then si RCI, so wala tayong balita kasi kung ano nangyari na kay Rojas Holdings, negative 9.35%. So tingnan natin kung sa pre-close lang ba ginawa to o talagang may na siya kasi ilang araw na rin na bumabagsak yung price action. Okay? So bad yung Friday natin kasi meron siyang 1 billion na foreigners na lumabas ulit sa market. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence na lang po kasi meron nga pong risk na involved sa trading sa market. So medyo mahirap yung mga galawan ngayon ng market natin. Kasi ayaw umakit ng blue chips. Nandun lang tayo sa mining. So, pero pagbukas naman ng market natin, alalakas ng sipa. Ayan. So, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mga join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, check mo na lang po yung ating videos. Sobrang hina din. Yung ating trending stocks review, company review. So, weekends na naman. So, aral na lang po ulit tayo sa market. Mga sample trades, yung ating mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and basic learnings sa market spot. Okay?
So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabok Trader. Crypto ko to. Subscribe ka lang para updated ka sa mga play to earn games, cryptos na reviews natin. And then sa social media, Facebook account na Palabok Trader or dito sa Facebook page na Palabok Traders para updated ka or kung meron tayong post. So makaka-receive ka kagad ng notification. So dito sa local news, Bodega Peak, saka na pag nag-full-time vlogger na tayo at saka trader sa market. Ayan, i-update natin yan. Tapos si Twitter, so tingnan natin yung mga posts natin. So naglabas na ng summary si Philippine Stock Exchange. Si SEC, si ba yun? SEC chairman ba? Ayan, so parang meron siyang apology doon sa $1 trillion na loss ng market dahil daw sa mga corruption sa market o baka fake news lang yon. Okay, so ito yung pinaka-summary niya. So binawian ngayon, profit taking nga. Ngayong Friday yung ating mining stock. So sila yung pinakamalakas yung drop. Nag-drop po siya ng negative 2.92%. Followed by holding firms minus 0.78% at saka properties minus 0.56%. Pero may berde si industrial sector natin, nag-up po siya ng 0.26%. So net foreign sale, very bad. So wala na ulit. Yung bilang-bilang natin na halos, actually, mas marami pa yata yung lumabas na 1 billion dito sa markets natin. Very bad. Okay, insider info. Ito si Greggy Araneta, PhilWeb sale to set the stage for online gaming. Ayan. So, pero ewan ko lang sa Monday. Mukhang may bad news tayo kay Plus. Basahin natin. PhilWeb could be making a strong push in sector long dominated by DG Plus even as the industry comes under regulatory review. So, meron kasing ano daw, ito si Playtime papasok dito ay PhilWeb. So parang magbabackdoor listing siya. So yun yung panlaban niya dito kay DG Plus natin. Tapos ito yung bad news natin. Baka next week may drop siya. No? Nag-expect na ako ng drop ni Plus. Kasi nakapost yung post is Game Plus launching in Brazil. So dapat September 26 yata yun o October 26. So the company says the move will allow teams in Manila and Brazil to fine-tune a version tailored to local taste and culture. So parang ipopost na niya and then ayan, matagal pa. Early 2026. Ayan. So next year na lang daw. Magpapayaman ulit si Plus natin. Okay? Nakapagbenta na kasi sila ng malaki sa 50s at saka 60 plus last time. Doon sa based sa late na disclosure po nila. Okay? So ito yung closing natin kanina. So based dito sa galaw natin, naku, i-reach. Oh, ito yung pinag-usapan natin kagabi, no? So medyo pinump lang and then ngayon, bagsak ulit. Negative 5.42%. Ayala Corporation minus 2.89, GGS minus 2.53, JTCAP minus 2.52%. Hanggang kailan kaya katagal itong tamlay ng market natin. CNPF minus 2.37, ASEN minus 1.65%. Okay? So Meralco, nag-up siya 1.92%. Metrobank 1.9%. SCC 1.89% and then Monde 1.84%. Okay? So yun po yung galawan sa market natin. Very bad pa rin. So gold, nagtaka nga ako bakit nag-drop na yung mga yung mga mining na kalahat, ibang mining natin kasi yung gold umakyat pa rin yung yung global prices po niya. So Robinsons Land Corporation utilized 3.51 billion from recent block placement of RCR to fund various property projects including land. Ayan, so mag-expand ulit siya. Tapos ng alas 12, Verde pa si Plus kanina, 3.48%. Si Irits talaga, malaki na yung drop niya. Okay. Second half, nag-profit taking yung market natin. 11, nagsisiso yung market. So plus pa rin yung nangunguna kanina. Ayan, lumabas yung negative news. Follow-on public offering si San Miguel, ayan, Corporation. Manila Water has enrolled 56 more facilities in retail aggregation program, WEBS. Gain C prepares tender offer. Tender offer na. Akala ko bang babackdoor listing. WEB's principal shareholder, si Araneta, entered into share purchase agreement with Nixora and Vilora for the sale of Gain C's 57% stake in Web. So, 2 pesos pa rin siya.
Okay, so hopefully hindi trap yung ano, yung sinasabi natin na backdoor listing ng Playtime. So Plus has entered into exclusive partnership with Deals, payment service provider. Baka ito yung cause, bakit nag-spike siya ng umaga. And then expand over-the-counter or physical payment for players of Bingo Plus. Apo included approved PSC, and then si PLDT unit expands fintech partnership with STC Group. Web sold its 57% controlling stake in publicly listed PhilWeb to companies Nexora Holdings and Bilora Holdings Incorporated. Okay. So top line, Cebu-based fuel retailer was the Philippines Stock Exchange top gainer in the first 9 months of 2025. So kasama sina PX, APX, di ba? So sila yung mga umakyat. Alas 10, plus pa rin pinaka-winner and i-reach talagang nag-stick na sa 5% na drop. Nag-drop ulit si ano ko nangina, si Pure Gold minus 2.75%. So ito na yung earthquake, kaya ingat po kayo diyan. For sure, may mga nakita tayo ng building ng mga bumagsak na naman. Ayan, ingat. PXP Energy Corporation shares surge 19% kapon to na on strong trading. Okay? So, alam mo na yung pinirmahan ni BBM. Mercado Barkada, I'm not sure what to make of web and I don't think this transaction has changed much. So, basahin natin to kasi parang may sinasabi siya na nagbenta siya pero yung bumili na company parang may hawak pa rin siya. Parang ganun yung pagkakaintindi ko kanina. So, basahin ko ulit to. Ano, explain na lang natin sa mga next na discussions natin. Okay? So, ayan. Bearish na bearish yung market natin. Another rate cut. So, by 25 basis points amid weak growth. Ayan, nag-drop ulit. So, okay yan. Mababa yung interest. And then, ano ba to? While this isn't a common share follow-up, what was I thinking? Is still something that will give a wider area of funding. Ito yung ano siya, di ba? Nag-expand siya. Okay? So, SEC, Francis Lim pala, and then retracts 1.7 trillion market loss claim. Ayan. So, mahirap magsalita, no? So, kailangan i-retract kasi baka wala naman siya data. O may data siya, pero siguro kailangan i-scrutinize pa. Pero nasabi niya. So, meron ng negative impact yun, di ba? Ayan. Web halted after Greggy sales ownership stake. Okay. So, and then closing ng US market, nag-drop po sila kagabi. Yung futures niya, kahit yung futures niya ngayon, medyo sideways pa rin si US market natin. Okay. So, patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So, salid lang po kayo dito. Okay. So, tingnan natin yung galawan ng market. Naging negative na naman yung yung sentiment natin. Wala kasi yung yung binibilang-bilang natin na halos 1 billion na bumalik o less than 1 billion. Nawala na naman po kasi meron tayong 1.01 billion na net foreign sale. Pero nung bago mag pre-close, ano lang tayo eh. Wala pang ang 300K yata yung net foreign sale natin eh. So sa closing, nabuhos yung mga foreigners. Hopefully, pero parang hindi naman bear trap. Talagang bearish talaga yung itsura niya. So, most likely, baka mag-double check ulit tayo sa next week. 6,000, 5,900. So, very bad. Tagal na ng bearish, downtrend since July. Ano yan? 6 months ba tayo bearish dito sa market natin? Tingnan natin. Hopefully hindi naman at malapit na yung Pasko. So bare months na, di ba? October. So nag-close tayo ng 6,037.79. So malit lang naman, negative 0.32%. Pero ito talaga. So akala ko okay na tayo from the last few days. Pero tingnan mo, laglag ulit yung foreigners natin. Okay, so tingnan na lang po natin yung mga winners. PhilWeb, ayun o, nag-bounce. Noontog, ayan, hopefully nakawala ka na. Kasi hinahype yung yung backdoor listing pero 2 pesos, di ba? Binenta yung mga shares niya. Mark Ventures, ayun, nag-breakout si Mark. Oh. So natuloy na, mukhang magre-retest tayo dito mamaya. Pag-usapan natin yan. Tapos si Cool, ayan, nag-bounce, 3%, 3.85. IMI, 3.76.
Boy ulit si HMI. Si Fruit yung nauna kanina umaga pero walang volume. Double Dragon, 2.73. Tapos si bababa ng volume. No? MRC, 2.02. Mukhang tuloy na kaya breakout ni MRC. Okay? Tapos si Meralco 1.92%, and then yung nag-breakout si Meralco. Si SEC, yung inaantay natin na dividends, bumalik naman siya ng 1.89%. Yan na ba yun? Ayan. So yan ang siguro next week. Baka next week natin malaman yung dividends po ni SEC. Yun yung pinakaantay natin sa kanya. Okay. So yung mga losers, wala palang volume si RCI. Dapat pala hindi ko na sinama sa trending stocks. Pero malakas kasi yung drop eh. Ayan. Negative 9.35. Lipanto. Minus 7.04. Mukhang magre-retest ng nagre-retest ng support. Ayan. Tingnan natin next week. PXP minus 6.8. Ayan. Nag-drop. E-REITs minus 5%. So, binalik din niya eh. Hindi kaya fat finger yung 7% niya kahapon. Tapos si OV, yung mga pumitik, minus 4%. And lastly, FNI, minus 3%. Bakit pa bagsak ulit si FNI natin? Nakabawi na. Ang lakas ng rejection niya sa 1.46. Okay, so yun po yung mga winners and losers ng market natin, yung mga blue chips. Deads na deads yung galawan po nila. So silip tayo dito sa global market. So based dito sa galawan natin, at mukhang mukhang mahina din, no? 0% in futures anyway. Parang mapula yan mamaya. Tapos sa European stocks mix, may verde at saka red. And then sa Asian stocks majority is laglag. Okay, mahina din yung Asian markets po natin. So silip din tayo dito sa cryptos. Summary is mix. Okay. So pero nag-stay lang siya sa 120K, no? 121K si Bitcoin, Ethereum 4.3K, BNB 1.24, XRP 2.81, Sol 2.19, and si Dodge 0.2487. Ayan, sideways lang yung galawan ng ating crypto. So hindi na siya bumaba, no? Nasa taas. Nasa peak ngayon si crypto natin. Okay, so balik tayo dito and quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung pinaka-trending stocks for today. Panalo yung mga sumulo ng PhilWeb. Okay, nakakatakot nga naman sa low to kahapon dahil doon sa 2 pesos na pinag-uusapan natin. Pero nauntog siya eh. So tignan na lang natin next week kung kaya ba niyang bumalik dito sa MA20. Siyempre, marami nagulat dito sa drop na to sa kanya. Malalakas kasi yung drop dito eh. So most likely yung iba kapag dumarating dito yung price, lumalabas din muna kasi medyo malakas yung pagka negative dito kay PhilWeb natin. So anyway, nagkaroon siya ng temporary support malapit sa 4 pesos. Yan na lang ilalagay ko. And then dito naman sa 5.4 yung pinaka-peak niya. So depende na lang kung pag kung medyo optimism yung gagawin nila doon sa doon sa papasok na yung pinag-usapan natin kanina, yung playtime. Ayan. So, tignan natin. Pero ako medyo skeptical ako dun sa news kasi mauna yung yung pagbenta ng 2 pesos, di ba? So, panalo yung mga yung bagong may-ari kay PhilWeb natin. So, anyway, tignan na lang natin next week. Yun lang naman yung personal opinion natin sa kanya. So, yung RSI level natin, nagtatry na bumalik dito sa 50, pero parehas na bearish yung itsura ng RSI. Yung trend lines niya, pababa yung RSI. And then, matagal na pala na nagkaroon siya ng mga divergence last time. So, siguro may alam na yung iba. Especially itong na to na bigla lumabas yung news niya. Okay, so 4.48 yung closing price. Medyo untog siya dito . So up siya ng 10.34% bounce and meron siyang 5.48 million net foreign SEP. Okay, sarap panoorin ng mga to eh. Hindi mo alam kung aakyat or bababa yung interpretation ng market sa kanilang price action. Next, Mark Ventures. Hindi kayo nahuli lang itong mga to. Humahabol sa sa
mga gold prices natin. So nag-breakout siya. So binomba si Mark Ventures natin, nag-breakout yung candle niya. So malaki yung chance na bumalik tayo dito sa manundo dito sa 0.7946. So okay pa yung itsura ng RSI niya. So medyo bullish siya pero below pa rin naman siya ng 70. And then yung MACD formation natin is nagtatry din na mag-recover yung pinaka-price action niya. Okay? So ito yung earnings niya is meron din naman siya kahit papaano, no? 199 million. Okay? So nag-close tayo 0.69, up siya na 9.52% and negative 17.25K net foreign sell. So tingnan ko lang yung 5-minute chart. Hindi naman siya last minute, no. Trinade talaga si Mark Ventures natin. Kasi meron siyang volume na 4.26 million. Okay? Another mining stocks, Atlas Mining. Okay? So ito naman yung dire-diretso si 80 natin, no. So ang tansya ko lang sa kanya last time hanggang dito lang sa area na to, 5. Pero nag-breakout siya, o panalo. So papunta na siya doon sa previous resistance dito sa 5.8. Kailangan overbought na rin talaga siya. So nasa RSI 84. So congrats. Laki na rin from the last 4 days, 5 days ng trading natin is nag-breakout siya ng 24.87%. So kaya lang kasi yung mga overbought, hindi mo alam kung kailan babagsak yung pinaka-price action. So nag-close siya 5.5, up siya ng laki din, no? 7.84% and 165.56K net foreign buy. Okay? Next, ito naman yung mga bumagsak na mining stocks natin. So nauna si Lipanto, ganun din ba si LCB? Tignan nga natin. Okay. So pares nagmi-mirror lang yung dalawang stock na to. Balik tayo sa LCA. Ito yung madalas natin makita. So after ng breakout, mukhang magre-retest siya. So papunta sa support. Pero ang pinaka-support niya, based sa price action niya is MA9 or 20. Anyway, makikita naman natin yan by next week kung mag-green ulit yung candle niya. So, may chance pa na umakyat for the coming few days. Pero pag bumalik tayo sa sport, ayan. So, medyo kakakaba-kaba yung mga nakabili niyan sa breakout area natin. Okay, so tignan na lang natin by next week. So, bullish pa rin naman lahat ng indicators niya. Yung RSI natin is above pa rin naman siya ng 50. Ayan, yung pinaka-level natin. And siguro mas maganda na kasi hindi na siya overbought and bullish din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So, kailan malakas yung drop, no? Nag-close siya 0.1980 minus 7.04%. Next, pullback din. APX, kailan may gap down ayun, no? May gap down si APX natin. So, nag-peak na nga talaga siya. Hanggang dito lang yung niya. 11.1, ayan. So, profit. Sumabay na rin siguro sa Friday, no? Nagpa-profit taking na yung mga traders natin, ayan. So, parehas na yung itsura ng RSI natin na bumagsak. Aba pa rin naman siya ng 50. Pero yung MACD, medyo bearish na rin talaga yung itsura niya. So, nag-bounce siya after mag-retest sa MA20. Uptrend pa rin naman. Yung pinaka-overall picture. So, bantay na lang sa support. Below 10 pesos or below 9.8. Okay. So, nag-close siya 10.38 minus 4.77%. And net foreign buy pa rin siya ng 17.19 million. And then si RCI, so wala siyang volume. And then may lumalabas. 100K lang, pero laki ng drop. 9.35%. So nawala yung optimism dito kaya RCI natin. So next support, grabe naman yung drop nito. So from the last 2 days lang, ayan, 20% na. Ayan, kailangan talaga mabilis yung kamay mo sa pagbenta. Pero yung RSI niya, di ba, for bounce candidate to, RSI 15, ayan, pantay natin itong si RCI. Polling night, wala pa yung Dow G. Pero since nasa baba na, parang ang ugali lang niya, yung talagang malakas yung pump niya, no? Tapos, bigla din nagde-drop yung price action niya. Okay?
So meron siyang support malapit yan sa 2.8. So nag-close siya ng 2.81 minus 9.35% and zero net form buy. Okay. Walang volume siya. Ano? Dead ang volume ni RCI natin. Okay. So balik ulit tayo sa downtrend. Downtrend ulit yung itsura niya kasi wala ulit yung net foreign buy ng market natin. So ingat pa rin sa trading sa market. Maliban na lang kung nakasabay ka sa mga mining stocks. Pero majority ng mga galawan natin is yung ibang stocks, mid caps at saka yung ating blue chips is wala pa rin. Deads pa rin yung market natin. So lalo na sunod yung lindol tapos sunod din yung corruption na nakikita nila. Parang may sinabi si Rafi o si Erwin Tulfo yun. May sinabi ulit na bagong imbestigan na bagong cause ng ng mga ghost projects eh. So panoorin natin yung balita. Hindi pa rin kasi tapos. Okay po, so yun lang muna. Enjoy na lang natin yung weekends. Bago natin tignan ulit yung mga port natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Palabi Trader Crypto ko to para sa mga cryptos, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.